Magandang araw mga bossing. Kumusta po kayong lahat? O anong oras niyo man mapanood ang video ito? Ngayon mga boss, mayroon po tayo sasagutin na tanong ng isa ng mga viewers natin. Tungkol ito mga boss sa doon sa pulyar na ginamit namin ni Boss Mike sa palay. Last year pa yun eh, yung na-upload yung video na yan. Pero ang mga tanong mula last year hanggang ngayon may mga nagtatanong pa rin, yung mga bagong viewers natin. Yung video na yun mga boss, hindi siya long video, short video lang yun. Na-upload yung pulyar na yun na nag-spray kami ni Boss Mike sa palay. So, pero disclaimer lang mga boss, bago natin ibanggitin yung brand ng pulyar na yan, hindi po kami mga boss nagpo-promote ng kahit anong brand ng pulyar at wala po kami kinalaman sa company na may gawa ng pulyar na yan. Kundi kami po ay user ng pulyar na yan. Hindi po namin yan binabanggit at ipinapakita yung brand para i-promote. Hindi po, wala po kami kinalaman dyan sa company na yan at hindi po kami ahente niyan. Kami po ay user. Ang pulyar na yan mga boss, ito yan mga boss, ito 0061 na pulyar. So hindi ko na mga boss babanggitin yung company niyan kasi makikita nyo naman yan sa, sa box kung sakali man kayo bumili niyan. 0061 na pulyar. So ibig sabihin ano yan, putas. So may mga tanong kasi, ito yung may tanong sa atin dito. Ito yung latest na tanong niya sa atin. Sabi niya dito sir, pwede ba yan, sabi niya, i-spray sa palay niya na 67 days na. So yan tanong niya. Yung ibang tanong naman, pwede daw ba yan sa sili o sa ibang gulay? So yan ang mga tanong nila. Doon sa atin na nagtanong, palay ang tanim niya eh. Ang tanong niya ay kung pwede raw ba i-spray sa palay niya 67 days. Kung pwede raw ba ito ulitin pag spray. Diyan boss sa short video na pinanood mo, ang edad ng palay diyan nung in-spray namin yan, ano na yan, 50 days ang palay. Pero doon sa description ng pulyar, nakalagay naman doon na pwede siyang gamitin sa palay sa panahon na ang palay ay naglalaman, bumubuo ng bigas. Doon sa panahon na yon, doon siya nirekomenda doon sa label ng sa description ng pulyar. Pero kami naman at kayo rin, nasa diskarte nyo na mga boss yan, nagsimula kami mag-spray ni Boss Mike sa palay 50 days. So may na yon, sa 50 days na edad ng palay, depende sa variety. Doon sa variety na ginamitan namin last year niyan, yung 50 days niya, meron na siyang may isa-isang nakalabas na uhay. So depende sa variety kasi hindi naman lahat ng variety pag 50 days after transplanting ay magbubunga. Merong kasi mga variety na mahaba ang maturity. Hindi ko na lang matandaan yung variety noong nakaraang taon na ginamitan namin yan. 50 days yun boss, ang edad ng palay doon sa video. Yung sa short video na panood mo, 50 days na siya nung una namin in-applyan ng 0061 na pulyar, putas. So nakalagay dyan sa description mga boss, ilalagay ko lang sa screen. Nakalagay naman dyan na pag sa palay at sa ibang pananim din mga gulay, every 7 to 14 days yung interval. So depende yan sa sa stage ng tanim nyo, palay. So doon sa 67 days, kung nag-spray ka ng 60 days yung palay mo, pwede mo siyang ulitin. Kasi nakalagay naman sa description niya na every 7 to 14 days ang interval na pag-apply. Sa panahon na ang palay ay naglalaman, yung butil, kumbaga yung sa kasalukuyan na yung bigas ay nabubuo doon sa butil ng palay. So basahin nyo lang mga yung description para hindi kayo maligaw. Doon naman sa ibang comment na doon nila na i-comment sa ating mga long video, ang tanong naman ng ibang sa atin doon, kung pwede raw ba i-spray sa sili at sa ibang gulay. Pwede mga boss. Sa naman mga gulay, ang timing of application ng 0061 na yan ang ginagawa namin sa panahon na ang sili ay nagbubunga o nagpapalaki na ng mga bunga kasi putas nga siya.
At siyempre, pag ang pananim, mga sili, kamatis, may bunga, natural, may mga bulaklak yan. Pero dyan sa, ano niya, sa description ng foliar, during fruiting stage. Pero, depende na yan sa diskarte niya mga boss, kasi kami, i-experiment din kami. So kami naman sa sili at saka iba pang gulay, ginagamit namin yan sa panahon ng namumulaklak at kasalukuyan siyang may mga bunga. Flowering and fruiting stage, kami gumagamit yan. Dahil nga siya ay putas, siyempre, ang maging tama sa bunga niyan lalaki ang bunga, lulusog. At mabigat sa timbang kasi nga busog yung mga bunga niya. Malulusog, hindi yung gugulang siya na papayat-payat. So, yan ang epekto niya sa mga gulay at sa palay. Bibigat yung palay kasi nga yung butil ng palay ay busog. Dahil nga putas yung 0061. So, dyan sa mga boss natin na nagtatanong, sana mga boss, yung tanong nyo sa comment section natin ay nasagot na. Basahin nyo lang mga boss yung talagang advice ko dyan. Basahin nyo lang doon sa description niya yung paggamit para hindi kayo maligaw. Tulad nga doon sa palay, nag-try kami 50 days. So, okay naman yung resulta. So, mayroon pang isa tayong comment sa ating boss. Ang tanong niya, sabi niya, wala na ba masamang epekto sa palay? Pagka yung palay namumunga na in-spray ng 0061. Wala po kasi yung palay namin yun, hindi naman nasira At saka hindi naman yan ginawa para makasira ang tanim. Wala naman pinag-iibaran niya sa ibang foliar. Kaso nga lang, siya nga putas lang talaga. Wala siyang halong phosphorus at nitrogen. Mayroon siyang NPK. Yun namang 0061 ay potassium lang talaga yan, busing. So, hindi naman masira basta nasa tamang timpla. Sundin lang yung direksyon mga boss. Huwag mo naman ilagay yung 1 kilo sa isang tangke na sprayer at masusunog ay palay mo. Kasi wala dun sa yan. Hindi nakalagay sa direksyon ng ng product. Nakalagay sa box ng product. Kung mababasa nyo naman, okay, basa nyo lang din yung yung label niya kung sakaling bibili kayo niyan, gagamit kayo. Huwag po hihigitan yung recommendation sa sa label. Maaari kayong bumaba pero huwag niyo susobrahan. Doon sa 4 to 6 tablespoon per 16 liters sa tubig, pwede kayong magtimpla ng 3 kutsara lang o 4 o hanggang 6. Huwag niyo naman higitan, baka gawin niyo pang 10 kutsara possible po na may masamang epekto kasi baka masunog yung dahon ng palay o iba pang pananim. Sundin lang po yung direksyon na nakalagay sa box ng mga produkto para hindi magka-problema. Pwede po siya gamitin halos sa lahat ng pananim. Doon sa boss natin nagtanong, pwede po siya sa mga gulay, palay, mais, prutas, lalo sa mangga. Pwede po siya, recommended siya sa mga prutas din, tulad ng mangga. At makikita naman yung mga boss sa box yung timing of application at direksyon ng paggamit kung paano. So may isa pa siyang tanong kung pwede raw ba haluan yon ng fungicide at insecticide. Opo ma'am, pwede. Kasi nakikita mo naman sa video yung actual namin doon sa short video. Nag-spray kami yan may halo nga siyang Armor at saka yung insecticide na nag-spray kami actual nun. So pwede siya haluan. So yan na doon kay ma'am natin na nagtanong. Sana ma'am nasagot na yung tanong nyo. At saka doon sa iba pa na nagtanong at magtatanong pa lang. Yan na po ang sagot ko sa inyo. Base sa amin experience at paggamit niyan. Ang pinaka mahusay talaga na paggamit ng kahit anong pesticide mga boss. Laging tatanda natin. Susundin natin yung yung nakalagay sa label. Direksyon at saka yung timpla para hindi magka-problema ang tanim. So kami naman dahil mahilig kami mag-experiment talaga kasi tinutuklas namin yung mas iinam pa ng tanim namin. So nag-spray kami ng 0061 na yan sa palay ni Boss Mike last year. 50 days. Kasi meron na siyang isang nakalabas na uhay. Ayos na ayos naman. Tapos yun na, nag-interval na si Boss Mike doon ng every 14 days na nag-interval siya. Kasi nag-spray. Kasi pag 50 days yung palay, ilang sprayan pa yan hanggang sa maane. So marami pa. Pero nung yung palay niya noon yung nakayuko na, medyo mapula ng dulo ng uhay, hindi na kami nag-spray.
Hindi na namin siya in-sprayan ng 61. Kasi baka naman pumutok naman yung yung butil. Baka magbukahan naman yung balat kasi nga putas yun eh. Lulubo ng ostibunga baka naman bumitak, sumabog yung yung butil ng palay. Kaya nakaano lang kami yan, spray si Boss Mike noon 3 spray lang siya. Ang ginawa doon, 3 sprayan lang. Yung 50 days tapos yung nakalabas na lahat yung palay, nakalabas na lahat yung uhay, nag-spray. Tapos nung pagyuko na may laman na yung dulo ng uhay, kasi sa palay siyempre alam naman natin yung dulo ng uhay ang una maglalaman bago yung git at batok. So nung makita niya na may laman na yung dulo ng uhay, saka nag-spray ng huli. So ayos lang, hindi siya pumutok yung butil. Kasi kung spray namin na mapula na yung dulo ng uhay niya baka sumabog yung mga binutilan. Lalabas yung bigas ng palay magkakaroon siya ng carbon, yung kulay yelo. Didilaw-dilaw yung butil ng palay. Kita mo dyan sa bukid pag naglalakad ka nasagi mo yung uhay ng palay. Umalikabok yung kulay yelo na powder. Kasi nga sumasabog yung yung balat. Dahil kumisa nga nasusobran siguro sa karga ng pulyar yung iba naman na sobra ng karga ng 17-017 na abono. So yan boss, doon sa boss natin nagtanong, sana nalinawan ka na at nanawaan mo. So siguro mga boss, abangan nyo lang yung next video namin. Bye-bye muna mga boss. Bye-bye.